Hi guys and welcome dito sa ating module 2, topic number 2 which is structural walls part 1. Dito pag-uusapan natin yung ating structural walls Maintindihan ninyo yung structural walls and also yung ating mga wall profile na tinatawag and also yung stack wall and also yung ating compound wall na tinatawag sa ating structural Revit modeling. Okay? So ano nga ba yung structural walls? Yung structural walls, ito yung mga load-bearing elements, primarily to resist comprehensive and shear loads. And also yung Revit natin, meron tayong dalawang implementation na tinatawag ng walls, So which is itong dalawang to, number 1 is yung ating architectural walls. Ito yung mga non-load bearing and then typically used for an internal partition with the building structure. And then meron din tayong number 2 which is yung ating structural walls. Ito yung mga load bearing naman and then can have a analytic model, And ano nga naman ba yung stack walls na tinatawag? Yung stack wall natin, ito yung dalawa or mahigit pa na sub walls that can be stacked or magkapatong. In example, below two reinforced concrete walls of two different thickness are stacked, diba? And meron din tayong tinatawag na compound walls. Yung compound wall naman is a wall structure that contain multiple vertical layers such as masonry, and then also concrete, cavities, and etc. In example, yung ating brick and blockwork are combined with a cavity. So let's go ahead and open our file which is sa Revit CPSD natin na file section 2 which is gagamitin natin yung ating 06 structural walls part. Itong ating 006 work with structural walls Yan, and then hit lang natin yung open, then antayin natin mag-loading. After nito mag-loading, lalabas ang ating 00 ground floor plan. And then ang task natin is magda-draft tayo ng shear wall dito sa ating grid 8 papunta sa ating C and then grid A So to draft a wall, punta lang tayo sa ating structural and then click natin ang wall. And then sa pag-select naman ng wall, meron tayong iba't ibang klase ng wall dito. Gagamitin natin ngayon is RC wall 12 inches. Okay? And then kung mapapansin nyo dito, meron tayong modify place structural wall. Meron tayong depth. Meron din tayong height. Okay? And then meron din tayong tinatawag nating constraint na tinatawag. Pag depth, ibig sabihin pababa tayo. Okay? Pag height naman, ibig sabihin pataas tayo. Okay? So, yan yung natin yan. So, and then meron din tayo ditong location line. Sa location line naman, ito yung ating tinatawag nating constraint, Pag sinabing wall center line, pag nag-draft tayo, sa gitna tayo makapag-draft. Okay? Pag sinabi namang core center line, meron kasing tinatawag na core yung ating wall. Kung mapapansin natin dito, kung edit natin yung structure, and then preview, ito yung pinaka-core. Okay? So, and then kung meron tayong iba't ibang klase ng wall, halimbawa, down lang natin to. And then gawin natin to finish, and then gawin natin hanapin lang natin si plaster. Saglit lang. Plaster. Yan. So, halimbawa, ito yung preview ng ating wall. So, ito yung ating tinatawag na plaster. So, ito yung ating CHB, halimbawa, or yung ating RC, kasi kung titignan natin dito sa ating structure, ito yung ating RC, okay, na 1 foot. So, kapag sinabi nating ang offset natin is core center line, so,
makikita natin to dito in between core boundary, dalawang core boundary. So kung ano yung nandito na structure, yun yung magiging core center line natin. Okay, sa gitna nun. Halimbawa, meron tayong 1 foot. So divide lang to sa 2, meron tayong 12 inches dito. So doon siya, kumbaga pinakagitna ng core natin. Okay? So yun ang ating core center line. Okay? Sa finish face naman, exterior, basically ito yung sa dulo-dulo naman. Okay? Ganun din sa interior. Ayan, makikita ninyo. And then meron din tayong core face interior. Ay ibig sabihin naman nito, sa core naman, no? Ibig sabihin doon sa kanina na ginawa natin, halimbawa, andito yung ating plaster. Ayan, dalawa. Ayan, finish face and then ano natin, exterior face naman natin. So pag chain naman na sinasabi, ibig sabihin pag nag-draft tayo dito and then nag-connect tayo dito, nag-auto connect, no. So kapag hindi naka-on yung ating chain command, halimbawa in-off natin, yan, hindi siya sunod-sunod na madadraft. Okay? So yung offset natin, kung gaano ba kalayo yung offset natin doon sa ating center line or yung sa ating location line, no. And then yung radius naman, depende to kung meron tayong ginagawang may tinatawag tayong or magdaddraft tayo ng circle, no. Yan. So lagi lang naka-uncheck to. So join status, allow or disallow, no, kapag ano, pero usually hindi na natin pinapakialaman yan. Usually naka-allow yan. Okay? So ang task natin is mag-draft ng wall, no, which is WA, or maybe punta tayo sa structure and then gawin natin, click natin tong structure, no, which is load bearing or shear. So click natin yung RC wall 12 inches and then draft lang tayo dito. So 2 feet, no, yan, and then another 2 feet. So select lang natin yung core center line, yan. So snap tayo ng 2 feet dito and then another 2 feet dito. So ganun din dito sa ating grid naman ng ating grid A and then grid B. So kung mapapansin natin, and then switch tayo na shaded, yan. Yan yung ating core, no. Ayun yung ating shear wall. Okay? So ang next naman natin is yung stack wall na tinatawag, no. Sa ilalim to ng ating ground floor. So to draft a stack wall, we can go to our structure and then click natin ang wall and then click natin yung ating properties and then hanapin natin dito yung ating stack wall na tinatawag and then exterior, no, click natin to, but we have to modify this one and then duplicate natin to. Okay? So sa duplication name, ang lalagay natin dito, delete na muna natin yan lahat. So gagawin natin siyang RC wall 10 10-inch, no, over 12-inch. Okay? Then okay. And then meron tayong makikita ditong type parameters. Okay? Ito. And then meron din tayong preview dito. Kung hindi naka-on ang inyong preview, click nyo lang inyong preview. And then dito naman lalabas ang inyong preview sa section ng inyong wall. Okay? So, ayan. Pwede nyo rin click ng hidden line, shaded, depende sa inyo. So, dito tayo magfo-focus sa ating structure. Okay? So, sa structure, meron tayong exterior, no? And then, meron tayong iba't ibang klase ng structure, which is yung structure number 1 natin. Ito yung sa pantaas natin. And then, structure number 2 natin is sa pambaba natin. Okay? So, i-modify natin yung ating tinatawag nating material, no. So edit natin to, select natin ng RC wall, no, 12 inch and then RC wall 10 inch. Okay, and then select naman natin sa baba is yung RC wall 12 inch. Okay, and then i-offset natin to ng ating is 2 feet, no, by 6 inches. Okay, 6 inches. Yan. So, and then yan.
Oops. Yan. And then, okay lang natin. Tapos yan, hit natin yung okay. And then, apply. And then, okay. So, after natin ma-edit yung ating stock wall, pwede na tayo mag-draft. Select lang natin yung ating depth. Okay? And then, yung depth natin up to lift pit na tinatawag. Okay? So, ang starting point natin is dito sa ating 7, no? Grid 7. And then, make sure na inyong location line is finish face exterior. Okay? So that, pag nag-draft tayo ng wall, nakaharap siya papunta dito sa loob. Okay? And then, draft tayo dito. And then, make sure na naka-chain pala yung ating wall, no? So, again, 7 tayo. And then, chain dito, papunta dito. And then, also here. And then, here. And then, click nyo lang. And then, make sure hanapin natin yung 7 grid. And then, punta tayo dito sa ating final. Yan. So, nakapag-drop na tayo ng ating stock wall. So, tignan naman natin sa ating 3D view. So, kung mapapansin natin, perfect yung ating stock wall. So, and then, kung makikita natin, visible na visible yung ating stock, no, element. Yan. So, mapapansin natin yung ating gap, no. Ang next naman na gagawin natin is kung paano tayo mag-create ng tinatawag nating compound wall, no. So, punta lang tayo sa 00 ground floor plan and then hover tayo dito. Ito yung wall na i-edit natin. So, let's go ahead and click our wall and then edit natin tong RC wall natin. Select natin ang generic, no, na 6 inches. And then, edit type natin, duplicate natin. So, remember kapag nag-create kayo ng panibagong walls, no, or property type ninyo, remember na always duplicate natin and i-rename natin. Okay? So, rename natin to as 6 inches. Block work. Okay? With render. Okay? So, dito sa block work with render natin, i-edit natin yung ating structure. Dito, papalitan natin siya ng CMU, which is concrete masonry units. Okay? Type lang kayo ng CMU, and then click natin yung concrete masonry units. And then, that's it. And then, we need to apply naman yung material natin, no, sa paglabas sa core boundary natin sa exterior side and then also sa interior side. So to do that, para makapag-add tayo ng it's either plaster or block work na tinatawag natin, mag-insert lang tayo and then click natin to as a finish one. Okay? And then hanapin natin dito, pagka magse-select kayo ng material, click nyo lang yung inyong material and then lalabas dito yung 3 dot and then click nyo lang and then hanapin naman natin ang block work na tinatawag. Okay? Ay, sorry. Render pala. Ayan. Hanapin naman natin yung ating render. So, click lang natin yung ating wall render. Hit natin okay. And then yung ating thickness is maybe 1 inches. Okay? And then actually, ito, pwede natin to i-duplicate and then hit na lang natin yung down, no, para hindi na tayo mag-click ng insert. Okay? So, remember, meron tayong wraps dito na tinatawag. Sa wraps is yung pag-ano niya sa ating wall render, no? So, click na natin, hidden line, and then zoom in tayo sa ating preview. So, ito yung ating, tignan natin, ito yung core, ito yung ating finish, no? Dalawang finish, okay? So, hit lang natin yung OK, hit natin yung apply, hit natin yung OK, and then, ayan na yung ating wall. Okay? So, sir, paano naman halimbawa kung itong wall na to gusto natin gawin papunta lang sa natawag natin first floor plan, no? Sa ating first floor. So,
To do that, para hindi na kayo mag-draft ulit ng panibagong wall, minsan kasi ang ginagawa na iba is click, no, delete, and then maggagawa ng bagong wall. So here on your property palette, meron kayong tinatawag dito na tinatawag nating instance parameter, no. So sa instance parameter ng wall, meron tayo ditong top constraint, location line, okay, and then meron din tayong base constraint. Sa base constraint, ito yung sa baba, and then sa offset naman, depende, basta kung gusto nyo bumaba pa sa inyong base constraint, lagay nyo lang negative plus yung value. Okay? Sa top constraint naman, ito yung ating kung gaano kataas yung ating wall, no? Kung saang floor siya abutin. So, we set this one to our first floor, okay? And then yung top offset natin is 0 lang, okay? And then also, here makikita rin natin dito, make sure na naka-on ang ating room bounding and so on. Okay? So, hit natin ng okay, apply and okay. And then, kung makikita natin, make tayo ng selection box. Ito yung ating ginawang wall, no, na with render. Okay? So, yan.